Well, Idil Fitir ngayon at we were able to have a blessing kami mga pastors sa Luzon, Metro Manila to visit Singapore last week. So, mula ng Monday hanggang Sabado, dumating na ako ng Sunday ng madaling araw sa amin. At doon sa aming pinag-stayan sa Singapore para sa isang conference, ang kapitbahay namin ay isang mosque. Napakaraming mga kalalakihan, mga Muslim na nananalangin. We were able to eat twice doon sa restaurant nila, Islamic restaurant. At nakita namin kahit paano, nasilip namin yung buhay nila at kung paano sila manalangin. In fact, 3 a.m. they were praying. At yun ang isang challenge ka sa kanila. Talagang pagdating sa kanilang paniniwala, they were very serious. At willing sila that even sa mga panahon na masarap matulog, they were willing to pray. At dyan makikilala ang mga Muslim. Kilala sila na kapag mga panahon na ito ng Ramadan, hindi sila kumakain ng mga binagbabawal nilang pagkain at sila nag-aayuno at tumitingin ang mundo sa kanila at may mga maraming tao, humahanga, may mga iba namang tao, wala lang sa kanila. Ang Christianidad kaya, paano naman siya makikilala? Ano naman ang magiging kontribusyon ng Christianidad sa mundo? Ito ang isa sa dapat nating tanungin. Alam niyo, isang bagay na naging kontribusyon ng Christianidad sa mundo ay wala nang iba kundi ang paggawa ng mabuti. Dahil ito ay mismong doktrina ni Jesucristo na ang mga Kristiyano hindi dapat sila makita at makilala na bilang mga nag-contribute ng kasamaan sa kanilang lipunan, kundi nag-contribute sila ng kabutihan sa kanilang kapwa at sa kanilang lipunan. Kaya naman hindi katakataka na ang pinanggalingan ng mga foundation ng non-government organization at yung mga hospital, yan ay galing sa pananaw ng Kristiyano. Mga Kristiyano ang nagtayo ng unang mga orphanages because of our theology. Ng theology natin is to be compassionate. At dahil compassionate si Kristo, compassionate dapat ang mga Kristiyano, na uso, tinayo ang mga orphanages ng mga Kristiyano. Ang mga university sa Amerika, sa Inglaterra, they were named after ng mga benefactors nila, ng mga nag-donate ng mga lupa sa kanila. Si John Harvard ng Harvard University, si Colgate ng Colgate University, at marami pang mga Protestant universities because they believe na ang Kristiyanong pananampalataya ay dapat magsulong ng edukasyon, kaalaman sa mga tao. Hindi mag-thrive ang religion of Christianity sa kamangmangan, sa pagiging ignorante. Kaya pansinin nyo kapag may missionary pupunta sa isang tribo, matututong magbasa at magsulat ang mga taong iyan. Dahil ang Christianity, it is a reading religion. We read the book, tinatranslate ng Biblia. Kaya napakagandang tingnan sa Christianidad at sa pagtatapos ng ating conference, ang ating reliyon at paniniwala ay gaano kataas, ay gaano karilat, ka-glorious, dapat mahutuwi ito sa paggawa ng mabuti. Yan ang sabi ng Biblia sa Titus chapter 2, verses 13 to 14. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lowliness and to purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for good works. Habang hinintay daw natin ang pagbabalik ng Panginoon Jesus at nung siya ay dumating dito sa lupa, anong sinabi niya? Sa verse 14, pinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin. Para ano? Magbigay, maggawa ng mga mabubuting, gumawa ng mabubuting gawa. Eh di ba sa kasaysayan, si George Mueller ang nagpatayo ng mga orphanages, ang mga doktor, ang mga Christian, sila ay nag-medical mission, pumupunta ang mga ito, si Dr. Paul Brand, pumunta sa India para maging misyonero. Ito ang daladala na realidad ng Kristiyano. Ang anumang bagay na sa kanya ipapagamit niya para gumawa ng mabuti sa iba. Kanya na ang problema sa good works, minsan nagiging bad works ito dahil sa ating kagustuhan na gamitin ito para sa kaligtasan. Ito yung bad news sa good works. The
common error among religions is how they see the role of good works in the faith. Kapag pumunta ka sa Buddhist, sa Hindu, at yung mga world religions na yan, ang pananaw nila lagi is always to be good. Sabi ng kahit ng mga Jewish people, ng mga Judaism, para sa mga rabbi, gumawa ka ng mabuti, ikaw ay maliligtas. May brownie points, plus 10 sa langit. Pagdating sa ganyan, ang iniisip nila. So, ano yung values sa good works? Number one, that good works are the means of salvation. That is so bad. Because ang notion ng iba, pagkakaroon ng good works, it outweigh evil deeds to be saved. Pero ano sabi ng Scripture? In his sinful state, the sinner is already condemned. Romans 5:12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all have sinned. Ang sinasabi ng Biblia, hindi natin pwedeng i-purchase ang ating kaligtasan. Hindi tayo pwedeng maligtas by good works. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus lamang. So, may nabasa ako sa book ni Bright Chapel. Kinuwento niya yung story ng isang hindi naman totoong nangyari pero may maganda sa lesson. Meron yung namatay daw yung Christian, may tao, pumunta daw siya doon sa let's say sa langit, kaya sa San Pedro na doon. Sabi niya, si St. Peter, pinaharap siya, sige, pakita mo nga sa akin na paano ka tatanggapin dito sa langit. Pagbigay ka ng halimbawa, sabi daw ng lalaki, nag-flex siya ng kanyang mga mabubuting gawa. Sabi niya, for my whole life, never ako nanandaya ng kapwa. Oh, mahirap yun, tama? Mabigat yun. Sabi daw ng isang Pedro, okay, very good. Kailangan mo kung 100 points. Sabi niya, okay, 1 point. 1 point? 1 point lang yun? 1 point lang. Sige, sabihin ko ka, baka mabuti lang mo. Sabi, eto, mula na ako yung nag-asawa, hanggang ako ay tumanda. Dahil ako nag-taxi sa aking asawa. Sabi ni St. Peter, wow, impressive. I'll give you 2 points. 2 points? Sabi niya, ano ba ang nagawa mo mabuti? Sabi niya, buong buhay ko, lahat ng kayamanan ko, hindi ko pinagdamo, binigay ko sa mga mahirap sa church namin, naging faithful giver. Sabi niya, wow, very good. 1 point. Yung by this time, mukhang pinawisan na yung lalaki. Sabi niya, ano? Ito yung pinagmamalaki niya. Halos wala na siyang maisip at lahat. Sinakripisyo niya yung buong buhay niya only to receive 4 points sa langit. Sabi niya, ano ba klaseng patakaran ito? Kung ganito ang patakaran ninyo, walang paraan na may maliligtas sa mga ginawa ko, kundi maawa na lang ang Diyos sa akin. Sabi ni St. Peter, okay, pasok. And the lesson is, wala talaga ng Diyos. Doon tayo maliligtas. Hindi natin pwede ipagyabang ang mga kabutihan natin sa iglesia at sa ating mga gawa. It's always by the mercies of God. Number 2, good works are unnecessary for those who are saved. Ito yung bad news talaga sa good works. Para sa iba, pag naligtas ka, hindi na kailangan ang good works. Ayan, yung kanina, carnal Christian. Yung thinking na pwede naman ako maging Christian, pero carnal, wala akong good works. Okay lang, kahit wala akong reward sa langit, heaven pa rin. Pakasasahap sa mundo dito, at least, di ba? Napakasarap ng buhay ko. Maningigit yung mga tao kung pagkasal sa langit. Kalokohan ko, kasi hindi ko katotohanan ang bagay nito. Ikalawa, those who hold to antinomianism, hindi daw kailangan ng law ng Diyos sa Christian life, kaya hindi nila kailangan gumawa ng mabuti. Again, hindi po ito tama. Since we as evangelicals bask on salvation by faith and not by good works, many of us have become master theologians of the former, salvation by faith, but we have become ignorant of the latter. In other words, marami sa mga reform, baka nagkukulang na sa good works.
ang magaling na lang tayo sa debate, magaling na lang tayo sa doktrina. Kaya may reform challenge dito. We should recover a biblical understanding of good works in the interest of a healthy Christian life. So, kung gusto mo magkaroon ng healthy Christian life, dapat nagpapakabanal ka at gumagawa ka ng mabuti. Si Mark Jones, sa kanyang napakagandang book na Christian's Pocket Guide to Good Works and Rewards, sabi niya, the potential abuse and pastoral problems attached to this doctrine do not nullify its legitimate use and the necessity to discuss it. Many misuse the doctrine of justification by faith alone, but Protestant theologians were not deterred from boldly proclaiming it as the free and gracious right to eternal life through faith alone. Glorious doctrines such as this or the incarnation are often misunderstood, which in part makes them so magnificent. Many truths of the Christian faith make no sense to the world and even confuse Christians. Remember the disciples' failure to understand the imminent death and resurrection of Christ? The apparent absurdity of certain teachings often highlights their inexpressible majesty and exclusive origin. These are truths from a God who exists above and beyond us. Sinasabi niya dito, minsan, dahil salvation by work, by grace tayo, medyo hindi na natin pinipreach yung pagdating sa good works. Dahil hindi tayo nasasave by good works, and ginagawa natin ngayon, mahina na tayo sa pangangaral ng good works. Sabi ni Mark Jones, dapat legitimate pa rin ang pangangaral ng good works. In fact, ang good works ang magiging basehan sa mga rewards natin sa langit. May mga nagsabi, ay gano'n ka ba? Nakafocus ka sa reward? Hindi yung reward mo, it's your capacity to glorify God sa langit walang araw. So, let's try to see yung good works in the Bible. Sa paragraph 1 ng chapter 16, ng 1689, London Confession of Faith, sabi ng good works are only such as God has commanded in His holy word, and not such as without the warrant thereof are devised by men out of blind zeal or upon any pretense of good intentions. So mga kapatid, ano yung good works? Ang good works, kung ano lang yung sinabi ng Diyos ang good work. Halimbawa, may leader ka, sasabihin ng leader mo, i-test ko ang faithfulness mo sa akin, ang loyalty ko. Ikaw ba ay mabuting servant? Ikaw ba ay mabuting tagasunod? Sasabihin ng leader mo, inumin mo itong Diyos na ito na may cyanide. Good works ba yun? Hindi, dahil labas siya sa definition ng good works ng Diyos. In fact, may gumawa nun, si Jim Jones sa Guyana Temple Church sa Amerika, at namatay ang mga tagasunod niya, pati siya yun ang kinikilala na pinakamaraming namatay ng mga Amerikano at once after ng World War, Civil War nila, at bago ang 9/11. Dahil ang namatay ng mga Amerikano doon ay mga nasa 900. Dahil sa isang false teacher na sinabi niya sa mga disipulo niya, kung kayo mabubuting alagad, inumin na ito na may cyanide, nagmass suicide sila, si Jim Jones. Kaya hindi yung good work. Ang good works lang ay yung mga dinefine ng Diyos sa kanyang salita na good works. So Heidelberg Catechism, only those which are done out of true faith, conform to God's law, and are done for God's glory, and not those based on our opinion or human tradition. Diba? Ano ba yung isa na ginagawa ng good works ng ibang tao? Let's say, ang good works, nagbibigay ng bibigyan kita ng EOC, o kaya bibigyan kita ng drugs para sa kanila, naging mabuting kaibigan nila, diba? Pero hindi good works yun, kasi outside yun sa prinsipyo ng Diyos na dapat mahalin mo yung kapwa mo at di ko gagawa ng masama sa Kanya. So, those who are done out of true faith. So, the definition is this: good works are those which conform to God's law as revealed in the Bible. At marami tayong text sa Scripture na makikita yan, pero out of those texts, tingnan naman natin Matthew 6:8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. So, kita niyo dito, ang principle ng good works is to do justice, love kindness, and walk humbly with God. May isa pang text, Hebrews 13:20-21, Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep,
by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So again, ano sinasabi natin dyan mga kapatid? The point is that in Christ, God has given us His superlative goodness so that we will be like this good Savior to the pleasure of the Father. So yun pala yung good, pinaka-good sa atin. Sabi ng Hebrews, no? Binigyan niya sa atin ang shepherd of the sheep para we can do good in everything. So in Christ, binigyan niya sa atin superlative goodness na ito. Listen to Mark Jones again. God is for us as He makes us like Him in His moral excellence and overcomes our defacement by sin. As Christians, we are to put on the new self, created to be like God in the true righteousness and holiness. His grace towards us makes us good. The good person out of his good treasure brings forth good. God does not stop with His Son, the perfect image of goodness, but shares His glory with those who belong to Him. Such glory includes our conformity to His image. So, kita natin dyan na Christians, ang mga Kristiyano, ginagawa sila ng mabuti ng Diyos. At kung ginawa tayo ng mabuti ng Diyos sa salvation, dapat gagawa tayo ng mabuti ngayon bilang mga nilalang ng Diyos. So more specifically, good works, good works are concrete. Good works are concrete expression of kindness and generosity. Special attention ay ang practical na good works at financial help. So 1 Timothy chapter 6, sabi niya, turuan mo Timoteo, yung mga mayayaman sa mundo ito, huwag sila magtiwala sa kayamanan nila, kundi sa Diyos na nagkakalam ng lahat ng bagay na ito. So, let us beware of this, no? Yung rampant practice of making our own checklist of good works rather than God's. So, tingnan natin, paano mo masasabing gumagawa kayo ng mabuti bilang mga alagad ng Diyos? Kapag ang tingin mo na gumagawa mo ng mabuti, wala akong ginagawa masama sa mga tao. Hindi ka gumagawa ng mabuti, wala ka lang ibang ginagawa, wala ka lang ginagawa masama. Ang tingin mo, ano yung mga positive laws ng Diyos para gumawa ka ng mabuti? We may love to boast of doing good things in other area while neglecting the work which God has specifically commanded us. For example, napakasipag mo masyado sa ministry, pero bilang nanay, napapabayaan mo yung anak mo. O kaya naman, ikaw ay napakagaling mong mag-ministry sa church, lagi kang babad sa church, pero yung pagtatrabaho mo o yung anak mo, napapabayaan mo yung asawa mo bilang lalaki, bilang husband o bilang father. So, akala mo gumagawa ka ng good works sa church, good works ito, ginagawa ko, faithful ako. Pero ang priority mo yung pamilya mo. Bad testimony yun, lalaki yung mga anak mo, hindi nila gusto yung church. Kasi alam nila, yung church, pinayoritas ng magulang ko, hindi nila ako may binigyan ng pansin. So, akala mo, gumagawa ka ng good works. So, ang basihan ng good works, ano yung good works ayon sa Diyos? And some have justified their clear of disobedience to Scripture with their good work. Tama ba? Tama? Maraming mga ganyan. Dinis-obey ang Scripture para sa good work. Nung ako'y nung batang pastor pa ako, may kumaten sa amin, sabi niya, Pastor, anong tingin mo sa babae na sabi ko, hindi yan biblical. Pastor, paano yun? Kung may gift siya, sayang naman. Ba't hindi ipagamit? Ang daming mga lalaki, gifted sila, hindi naman sila nagpapagamit. Again, napaka-faulty ng pag-iisip. Ang tawag doon, false dichotomy. Porque ang mga lalaki hindi nagpapagamit sa kanilang mga gifts, may rason ka ba para i-disobey mo ang malinaw na salita ng Diyos? For sure, may mga ibang lalaki na pwedeng tumayo dyan. Ang nakikita lang natin, you disobey the Scripture sa pag-iisip mo nung gumagawa ka ng mabuti. So, huwag natin isipin, no, dahil maganda lang ang sincerity, sincere lang ang puso mo, gagawa ka ng gagawa at nakakalala ka sa Diyos. Tandaan natin, sincerity alone can make you the most stupid person in the room. For example, si Peter, di ba? Tingnan nyo, napaka-sincere niya. Nung sabi ng Panginoon, hugasan ko yung paa mo. Sabi
ni nga Pedro nireveal ng Diyos sa akin, ipagkakanulo mo ako ng 3 times before the rooster ko. Iyari, napaka-sincere niya sa kanyang Savior, pero naging sincerely wrong siya. So hindi po pwede yung sincerity na kailangan yung good works natin ay good works according sa kamatayan ng Diyos. Good works, not according to the Bible, is the standard of the Pharisee. Sabi ni Samuel Waldron sa Exposition 1689, what a rebuke the serious study of the Scriptures administers. Our spiritual anemia is revealed in the rarity of our practical and financial expressions of kindness, which the Bible calls good works. The spiritual perversion of many professed Christians in our day is also revealed. To the Jews, a good work was washing your hands when you ate bread. They had their man-made checklist. So also do men today. Men love this mentality. They have an eagle eye to the violations of their rules, but are blind to compassion and good works. The ironic thing is that the most critical and mean-spirited people on the face of the earth are often those who pride themselves on their conformity to a man-made checklist of good works. The spiritual blindness of many professing Christians is revealed in their violation of biblical duty in favor of doing which they esteem to be a good work. How often Christian workers have justified prolonged absence from their families and failure to perform the most basic family or parental duties by the good work of being a missionary or an evangelist? How often women have violated the Scriptures in doing the good work of preaching and shepherding the church? Good works. Anong sabi dyan? Anong may sabi? Isa pa. And mga mean-spirited people, yung critical mean-spirited people, sino dapat sila? Sila yung usually na mga taong nagpa-pride sa mga pagsunod nila sa mga man-made checklist. Bigyan ko ng halimbawa, minsan nag-camp kami nung hindi pa ako, wala pa ako sa youth camp. Doon sa camp na yung speaker, okay, yung asawa niya, ending na ng lahat, biglang yung mga babae, dahil galing kami sa isang sa circle na dapat nakapalda yung mga babae, biglang yung mga kabataan babae nagpantalon. Nagalit yung speaker's wife, sabi yung speaker's wife, itong mga babae talaga ito, nagpantalon na, dapat sa mga to, alisan ng kaligtasan eh. Could you imagine, saan mo makikita sa Biblia na bawal na magpantalon ang babae? Pwede kang pumunta sa Deuteronomy, pero yun ba yung application sa New Covenant? In other words, man-made rules yun. Pero tingnan mo kung gano'n ka-mean. Willing siya natanggalan ng kaligtasan ng mga tao na kung saan namatay si Yesu Cristo para sa kanila. Hindi naiintindihan ng tao na ito ang biyaya ng Diyos. Pero nakita niyo kung gano'n tayo pwede maging pariseo dahil sa mga man-made checklist natin, maging yung good works natin, yun yung sinabi ng Diyos. For example, paano ka ba magiging good sa iyong kapwa? Napakadali. Tingnan mo yung second table of the law. Paano ka magiging, yun yung relasyon mo sa tao. Commandment number 5. Ano? Honor your father and your mother. In extension, lahat ng authority sa buhay mo. Maging mabuti ka sa amo mo, maging mabuti ka sa authority mo sa church, sa trabaho, sa gobyerno. Huwag kang magiging pasaway na citizen. Yun yung paggawa ng mabuti. Honor your father and your mother. Respect for authority. Commandment number 5. Ano yung commandment number 6? Thou shalt not kill. Para ang commandment number 6 sa inyo, huwag makikapig. Yung kaalim na utos na palabas ng GMA, no? Mali yun. Commandment number 6 is thou shalt not kill. Ang ibig sabihin ng thou shalt not kill, huwag mong sasaktan ng kapwa mo, huwag mong papatayin, and in positive things, kailangan i-preserve mo yung buhay niya. Gumawa ka ng mabuti. So kapag inalagaan mo, ginawa mo ng mabuti ang nangangailangan, you are obeying, doing good works, obey commandment number 6. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Igalang mo yung sanctity ng marriage. Ang ibig sabihin nun, igalang mo ang iyong asawa, hindi lang yun. Huwag kang kukumit ng sexual gratification apart from your spouse. That would be in violation of commandment number 7. Commandment number 8, thou shalt not steal. I-respect mo yung property ng ibang tao. Kapag nanghiram ka, hindi mo na sinole, violation ng commandment number 8 yan.
Pag nanakaw na rin yan. Pag nagdaya ka sa tax mo, violation ng commandment number 8. Gusto mong maging mabuti sa kapwa mo, may utang ka sa kanya, ibalik mo yung utang mo sa kanya. Commandment number 9, thou shalt not bear false witness. Sanctity of reputation. In other words, huwag kang mag-chichismis o sisiraan ng isang tao dahil sa reputasyon niya masisira yung pangalan niya. Kasi ang pangalan niya, reputasyon niya nang nakadikit sa kanyang pagkatao. Gusto mo maging mabuti, alagaan mo ang reputasyon niya. Huwag kang maging tagasira. Commandment number 10, thou shalt not covet. In other words, kung pagnasayan mo hindi binigay ng Diyos sa'yo, kung makita mo nagtagumpay sa trabaho ng tao ito, kapatid mo maging masaya ka. Binigay sa kanya yung ministry na gusto mo. Salamat sa Diyos, hindi dapat maingit ka. So, respect for authority, respect sa life, sanctity of life, respect for sanctity of marriage, respect of sanctity of private property, respect of sanctity of reputation of human person, at yung respect sa joyfulness sa mga ukuan ng ibang mga tao. Yan ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kung sasabihin mo, wala naman akong inaagrabyado, hindi paggawa ng mabuti yun. Ang paggawa ng mabuti is positively doing these things. Commandment number 5 to 10. The importance of good works. Sabi na 1689, paragraph 2 ng chapter 16, only the works that God has commanded in His holy word are to be accounted good works. Such works as men have invented out of blind zeal or upon the mere pretense of good intentions are not good, for they lack the sanction of Holy Scripture. Works that are truly good and which are done in obedience to God's commandments are the fruits and evidences of a true and living faith. By means of them, believers make known their thankfulness, strengthen their assurance of salvation, edify their brethren, adorn their Christian witness, and defend their opponents of arguments against the gospel. In some, they glorify God who has made them what they are, namely new creatures in Christ, and as such, they yield fruit that evidences holiness, eternal life being the outcome of all. Ano po yung sinabi natin dito? Sa 16:18 yung sinabi niya, bakit mahalaga ang mabuting gawa? Bakit kailangan natin gumawa ng mabuti? Imay-imay natin yung paragraph 2. Number 1, sabi niya dyan, good works are the fruit and evidence of living faith. Di ba yung sabi ng number 1, good works are the fruit and evidence of living faith. Yan daw ang patunay na meron ng living faith. Tingnan nga natin bro yung sa number 1. Balik. Pabalik. Balik tayo. Balik. Yan. Our Baptist forefathers, with this assertion, make sure that we realize that the context in which we must think of the advantages of good works is one of gospel grace and not legal merit. A plow is of great use in the context of a farm, but of no use displayed in the front yard of my home in suburban Grand Rapids. Just so, good works in the gospel economy of Christ, grace and faith are of great use, but useless in the context of law and merit. The Puritan theology of evidences is often accused of legalism, but this is a complete misunderstanding. Sinasabi na naman ni Waldron dyan, yung mabuting gawa, nagpapakita siya ng ebidensya ng tunay na pananampalataya, lalo na sa tamang konteksto. Number 2, good works are means for spiritual good. They result in many good things. So, they manifest thankfulness. Letter A, tingnan natin. They manifest thankfulness. We thank God also in our deeds. Diba? Sabi ng Psalm 16, 1:12-14, what shall I render to the Lord for all His benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of His people. So you see, ang good works daw, they manifest the thankfulness, nagmamanifest ng pagiging thankful natin pag gumagawa tayo ng mabuti. God's goodness is always good motivation for being good to others.
Bakit mo kailangan maging mabuti kahit masama ang kapwa mo sa'yo? Kasi naging mabuti ang Diyos sa'yo. Masama ka sa Diyos pero naging mabuti ang Diyos sa'yo. So therefore, kaya at pwede tayo maging mabuti kahit sa mga masasama sa atin. Diba? I-apply natin ito, mga drivers. Diba? Usually, pag may nag-cut sa atin, talagang nanggigigil tayo. Meron pa akong mga nakikita, talagang nakikipagsigawan pa, nakakalimutan, nakakastos pa sila. O kaya naman, mga Kristiyano sila. Dapat, mag-try natin sa awa ng Diyos. Pwede tayo maging mabuti kayo palampasin ng mga yan. Kasi, kahit masama sila, ang Diyos naman masama tayo sa Kanya, naging mabuti ang Diyos sa atin. So, the point is that doing good by giving to kingdom provides a rare but beautiful opportunity to transform individual good works to multiple blessings. Kaya ang ganda ng sabi ni Mark Jones, yung kabutihan mo, let's say, nagbibigay ka sa gawain, nagiging blessing ka sa mga mahihirap. Maliit na bagay sa'yo, pero nag-multiply daw ang good works. Diba? Tingnan nyo, isang talento yan, sa kasaysayan. Yung isang mayaman, para sa kanya, barya lang ito, pero ang dami makikinabang ng mga tao may hirap. Isang doktor lang, mag-mission yun. Ilan ang pipila na pwedeng makinabang sa kanyang talento sa pagiging doktor. Isang teacher, ang dami makikinabang ng kanyang pagtuturo kapag siya ay magturo ng mabubuting bagay. Sabi ni Jones, the need of the day, as it always has been, is for Christians to seek first the kingdom of God. In doing this, there is a promised reward, and all these things will be added to you. Material blessings come to pursuing God's kingdom as their greatest priority. But the general principle is what matters in our goal to do good works. The kingdom comes first. Christ's interests are ours. Christ loves more than anything else in this world, the church. How concerned are we for it? Missions, supporting future ministers, or ministering to widows and orphans. So yung supporting future ministers po, labor ng tawag naman. So, ang ibig sabihin dito ay magbibigay tayo, magsasakripisyo tayo, pero maraming mga makikinabang. At ito yung number 2. Good works are means for spiritual good. Letter B, they strengthen the assurance. Pakistik mo na yan, brother. They strengthen our assurance. Bakit kailangan gumawa mabuti? Lumalakas ang assurance of salvation mo. We exercise the genuineness of our faith by our works. Ang sabi ng Galatians dyan, di ba? Works, love works through faith. Ang pag-ibig. I'm sorry. Nawala. But 1 John 2, 3-5, we exercise the genuineness of our faith by our works. Good works do not strengthen assurance by gaining merit, but by making faith more visible. Hindi yung pag gumawa ka ng mabuti, nagkakaroon ka ng parang merito. Hindi merit yun. Pinapakita lang yung ebidensya na ikaw ay tunay ng mananampalataya. Samuel Waldron, many Christians struggle with assurance because they allow their faith to be weak and inactive. Often, the way to deal with lack of assurance is not by more self-examination, but by exercising faith. Ganda nun. Not by more self-examination, but by exercising faith. Go to Christ, rest your soul in His hands, then in gratitude put your faith to work. Maybe the problem you have with assurance is that you are so into yourself that you never have the time to do anything for anybody else. It is not hypocritical to do good works to strengthen assurance. It is biblical. Do not, in resisting this teaching of Scripture, put yourself in a position of being more spiritual than God. So, imbes na inisip mo, ligtas kaya ako. Gumawa ka ng mabuti, tingnan mo, baka magiging ebidensya yan na tunay kang ligtas. Letter C, they edify the brethren. Eh, di ba ano nangyayari kapag nakita na, grabe, binigay mo yun, ay, tinulungan mo yung kapatid mo na yun, and nabibless ka kasi na-influence mo yung iba, na yung deeds mo ay napaka-effective. Di ba? Salamat sa Diyos, yung mga ginagawa po ninyo. Nag-day off kayo para sa conference na to, para mag-table, mag-ano sa table ng registration. Yung iba sa inyo, talagang nagsakripisyo ng kanyang salapi para mapangyari ang conference na to. Ako, very grateful ako yung aking mga kasamahan. Nag-lead yan para samahan ako, para dito sa ministry. These are good works.
At ito yung sabi ni Marcos, ang priority ay ang kingdom of Christ. Eh kung ang good works mo, gumagawa ka ng mabuti sa mga tao, pero gumagawa ka ng mabuti sa kingdom, mas manunulahati ang Diyos. And then, they adore the gospel. Alam niyo yung gospel? Minsan di ba sasabihin, ganyan pala yung mga Kristiyano? Nakaka-discourage ang mga to. Pero pag may good works ka daw, ang gospel, mabango na siya, mas lalo pa siyang bumabango. Mas nakagiging kaakit-akit. Diba? Kasabihin niya, grabe, bakit mo nakakaya yan? Bakit napakabait mo? Bakit napaka-generous mo? Anong meron sa puso mo? Gusto kong maging katulad mo? Sasabihin ng kaibigan ko sa'yo, papakita mo, naku, dahil sa Panginoong Jesus. So the gospel becomes more attractive and desirable to the believers because of your testimony. Letter E, they silence the adversaries. So, a changed life is an effective apologetic defense. Amen? Kahit na gano'n ka kagaling sa salita ng Diyos, kung wala na hindi naman nabago ang bibig mo, hindi naman nabago ang acts mo, pagkilos mo, yung pamumuhay mo, walang maniniwala. Sabi ng paragraph, sabi sa sarili, the last one, they glorify God. Sabi doon, they glorify God. We were created and living for this very end. Sabi ng Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Mga kapatid, bakit ka naligtas ng Diyos? For good works. Para gumawa ka ng mabuti. O anumin natin ngayon sa sarili natin, hindi yung katabi natin. Ako ba, gumagawa ako ng mabuti ngayon sa aking kapwa? Baka magaling lang ako para sa akin, sa aking pamilya, ay papakami sa ibang tao. Do you show yourself friendly to your friends, to other people? Do you show yourself kind and gentle sa mga waiters at mga waitress? O ikaw yung dahil ikaw ang customer, you are always right kahit na magiging suplado ka sa kanila. You always have to do good because yan ang ginawa ng Diyos. Sabi ng Samuel Walker, does the way you live exhibit a heart tender to God and the gospel? Are you careful that the way you live does not defame God and the gospel and give occasions for the enemies of God and truth to blaspheme? Or is your sloppy, lazy, sinful, and undisciplined life a burden to others and offensive to the unconverted? If you can think of times when by your sin you have been a poor testimony and not be paid, there is something terribly wrong. The Christianity of someone who is not tender in the matter of adorning the gospel must be questioned. Baka nga yung buhay mo sa inyong bahay, sa church, napakasipag mo. Sa bahay, mamakamad ka. Wala kang ginagawa mabuti. Puro ka, parang border. Pinapakain na lang, tapos aalis. Tapos parang ahas ka, yung damit mo, kung saan nakakagpuan. Hindi tayo dapat ganito. Nagiging masama ang amoy ng Ebanghelyo dahil sa atin. Ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa atin para sa mabuting gawa. So, we are not saved by good works, but we are saved for good works. Diba? So, number 3, the importance Yes, number 3, good works are the appointed way to eternal life. Huwag muna mo kayong kabahan o atakin sa puso. Kala ko ba salvation by grace, bakit good works? That's the way to eternal life. Gusto lang natin maging biblical dito. Tingnan niyo Matthew 7:13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Doon sa Matthew 7, verse 13 hanggang sa uli, may laging dalawa yan. To gates, to roads, to fruits, to trees. Napakaraming dalawa yan. Bad fruit, bad tree, bad fruit, good fruit, bad tree, good tree, narrow gate, wide gate.
narrow road, wide road. So, yun yung sinasabi niya dyan. Ang sinasabi natin dito, ang Christian life, it doesn't start with good works. Kung nililinaw natin but it only proceeds on them. So, ang Christian life, hindi nang gagaling sa good works. So, we are not saved by good works. Pero, nagpo-proceed tayo sa good works. Pag naligtas ka na, dapat ang buhay mo na good works na yan. Yan na yung nilalakaran mo. Lagi ka na nasa narrow road. Nandun ka na sa good tree. Nandun ka na sa good fruit. Nandun ka na dun sa nagpo-profess ng tao na mayroon talagang nagagawa sa buhay na to. Good works are not the gate, but the way of Christianity. Hindi yun yung entrance, pero yun yung path. Yun yung pavement. Kaya sabi ni Martin Luther, ang galing God does not need your good works, but your neighbor does. Yan mo na dyan. Sabi ni Luther, paano daw na glorify ng Diyos na ang isang carpenter? Sasagot ng mga medieval people, mag-glorify ng Diyos ang carpenter. Pupunta siya sa church. Siya ay magsisimba. Sabi ni Martin Luther, yes, totoo, pero mas may accurate dyan. Sabi ni Martin Luther, a carpenter glorifies God by making good tables. In other words, kung ano ang vocation mo, galingan mo doon ka makakagawa ng good works. Doon mo mag-glorify ang Diyos. Kung ikaw ay naggagawa ng sapatos, gumawa ka ng quality shoes para makita ng mga tao na ikaw ay Kristiyano na may pagmamahal sa tinawag sa binigay na bukasyon ng Diyos. Kung ikaw ay nurse, ikaw ay doktor, ikaw ay employee, ikaw ay teacher, galingan mo. Doon sa binigay ng Diyos ang vocation sa iyo at doon ka gagawa ng good works kasi dyan makikinabang ang neighbor mo sa iyo. Okay ng neighbor mo kung hindi mo kagalingan sa vocation na binigay ng Diyos sa iyo. Kung magbebenta ka ng mga walang quality na products, kung ikaw ay magtuturo at dadayain mo lang ang mga estudyante mo, magpapasok ka sa trabaho, dinadaya mo yung employer mo, wala mo buting gagawin yun sa testimony mo. Kaya yung good works natin, mag-glorify ang Diyos doon sa konteksto na binigay ng Diyos sa atin. So, when does good works become bad? May panahon ng good works natin nagiging bad. Number one, kapag ginamit natin ang good works bilang super-erogation. Ayan, ano yung super-erogation? Nosebleed, no? Sabi na 1689, they who in their obedience attain to the greatest height which is possible in this life are so far from being able to super-erogate and to do more than God requires, as that they fall short of much which in duty they are bound to do. Ang super-erogation, doctrine ito ng Catholic Church. Ang paniniwala ng Catholic Church, may mga ilang tao sa sobrang galing nila, nahigitan pa nila yung standard ng Diyos. So yung standard ng Diyos na kabuti ng ganito na-overcome nila. Sumobra sila sa yung standard ng Diyos na babaan sila. Ang easy naman. Sabi niya. So, ito yung tinatawag na saints. Kaya ang Catholic Church may tinatawag na treasury of merits. Yung sumobra, pwede natin pagkatiyan. Basta may indulgence siya ang bibigyan. Scam talaga yun. Pero yung super-erogation daw. Kaya tingnan yung mga Catholic people, saan sila nananalangin? Diba? Yung nanay sa aming lugar, lumaki na lang ako, lagi ko naririnig yun sa gabi ng alas 9. Lagi niya sinasabi kapag may tumatawag ng mga aso. Sabi niya, ako sa Rocket please, pakitali niyo po yung mga aso ninyo. Tapos yung sa Isidro, pakiyanin niyo po yung harvest namin. Yung mga gusto mabuntis, pupunta sa Obando, Bulacan, Santa Clara. May mga santo sila. Yun yung super-erogation. Pumupunta sila sa mga santo para yung mga santo na yung good works na nagawa nila sumobra, pwede ibigay sa kanila, pakinggan sila ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng definition ng good works. To super-erogate is to do more than is required or expected. No? Kaya sabi ng Roman Catholic Church, good works are those done by saints over and above
commanded by God. Tingnan yung ganda ng St. Peter's Basilica. Bungayan na namin, donation ng mga pag-alagay sa ito. Pero ang galing talaga ng PowerPoint namin. Kasi kami yung gumawa sa good works din ang ginawa ng mga kapatid namin sa Pampanga. Sila yung gumawa ng mga PowerPoint. So, I really praise the Lord for it. Thank God for it. So, letter A. It's impossible na mag-super-erogate because lahat we are tainted by sin. Yung sabi ng 1 John 1:8-10, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So note, supererogation presupposes perfection. Presently, hindi natin ito magagawa. Letter B. It's impossible because the norm of good works is by Scripture alone. Hindi mo pwedeng ginawa ng mga santo. Ang good works lang ito na sinabi ng Biblia. So, to think we can exceed God's requirements implies a higher standard. So, again, supererogation, X na yan. Number 2, works of merit are impossible. Yan. When good works become bad, gagawin din natin ito para maging yung good works natin, gagawin natin siyang merit para magkakaroon ng points tayo maliligtas. So we cannot by our best works merit pardon of sin and eternal life at the hand of God. Okay? So, punta na natin yung susunod, when good works, ito yung medyo theological scholarly na list na natin. Punta na tayo dun sa when good works remain good. So, kanina, good works become bad. Pag ginawa na ng supererogation, pag ginawa na siya means para maligtas. Now, when good works remain good. Number 1, the good works of believers. Sabi ng 1689, paragraph 6 ng chapter 16, yet notwithstanding the persons of believers being accepted through Christ, their good works are also accepted in Him. Mga kapatid, tingnan niyo, accepted daw ang good works natin. Not as though they were in His sight, holy and blamable and unreprovable in God's sight, but that He, looking upon them in His Son, is pleased to accept and reward that which is sincere, although accompanied with many weaknesses and imperfections. Kung Kristiyano daw, kapag gumawa ng good works, kahit imperfect, tanggap yan ng Diyos because of Jesus Christ. Tignan niyo ang Luke 17:10. Their works are marred with sin and imperfection, pero tanggap ng Diyos. Sabi ng Luke 17:10, so you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants, we have only done what was our duty. Tinanggap ng Diyos kahit yung gawa ng mga unworthy servants. Ano yung context nun? Yung context nun, yung sino daw yung mga katulong o yung servant after na niyang nagtrabaho sa field. Pag uwi niya, expect ba niya na pakakainin siya ng kanyang amo? Hindi, ang gagawin ng amo ay ang tinatayo-tayo mo dyan, pagkagawa na ako ng pagkain. Kasi nga servant siya, yun yung trabaho niya. Ang sabi niya ng Panginoon, tayo, hindi porke gumawa tayo ng mabuti, naging worthy na tayo. Ang sabi niya dyan, ginawa mo lang dapat mong gawin. Yung ginawa mo lang dapat mong gawin, dapat lang yung good works, idiligahan ng Diyos eh. So dapat, talaga hindi tayo mapalad na gumagawa tayo ng good works. Na parang hindi mapalad ang Diyos na tayo gumagawa ng good works. Trabaho talaga natin gumawa ng good dahil yan ang ibig sabihin ng pagiging servant. Diba? We have done what was our duty. Nakakita niyo kayo ng restaurant, yung waiter, umorder ka. Pagka-order mo, sinerve yung food. Tapos palagi na kayo kumain mo dahil nakabot siya sa kakaserve ng food. Yung waiter, biglang kumuha siya ng upuan. Biglang pumunta siya sa table niya at umupo siya. Siguro magugulat ka. Ba't nandito ka? Hindi eh. Pinapagod ako eh. Pinag-serve dyan eh. Ay, oo nga, nag-serve ka. Pero hindi ibig sabihin na nag-serve ka, pwede ka na kumain kasama namin. Yun yung context ng passage na yan. Hindi po kinagtrabaho ka para sa Diyos. May
Yung makasama ka lang sa gawain ng Diyos, malaking pagpapala na sa'yo. Kaya kung may ginawa kang mabuti, salamat sa Diyos. Pasalamat tayo. Hindi yung parang, di ba, minsan pag may ginawa tayo mabuti sa church, naghahanap tayo ng nagtatap ng hang natin. Gusto natin, ayaw pa magtapik eh. Di ba? Minsan naman, gusto natin ay papalakpak. Minsan sasabihin, some more. Alam ka papalakpak sa inyo? Di ba yung nagagaling sa akin? Ito yung dapat mawala sa atin. Yung good works ng believers, anggap yan ng Diyos, pero dapat hindi tayo magiging mapagmataas. Pero ang good works, they are accepted on the account of Christ. And they are rewarded because, not because we are good, but because God is gracious. So sabi ng Hebrews 6:10, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Hindi daw makakalimutin, hindi liko o unrighteous ang Diyos para kalimutan yung ginawa mo mabuti. Sabi ni Mark Jones, without getting into the precise nature of the rewards, which is somewhat unknown to us, we can establish a scripture teaching that shows God will reward those who obey Him. Paul writes to various people such as husbands, wives, and children. To bondservants, he says, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. So, makikita natin dyan yung kahalagahan ng paggawa ng mabuti. Now, tingnan natin, how about the good works of unbelievers? Kung ang good works pala ng believers, tanggap ng Diyos, tanggap pa ng Panginoon ang ginagawang good works ng unbelievers? Well, tingnan natin ang 1689, paragraph 7. Works done by unregenerate men, although for the matter of them they may be things which God commands, and of good use both to themselves and to others, yet because they proceed not from a heart purified by faith, nor are done in the right manner according to the word, nor to a right end, the glory of God, they are therefore sinful, and cannot please God, nor make a man meet to receive the grace from God, and yet their neglect for them is more sinful and displeasing to God. Anong ibig sabihin dyan ni Samuel Tron? Ayon ng 1689, yung works ng mga believers, yan ay pwedeng maging civil good at expected yan sa lahat ng creation. Kahit ang believer yan dapat gumawa ng mabuti. Their works will never merit God's pleasure dahil kung unsaved sila, ang puso nila hindi pa purified ng faith. So therefore, sabi ng confession, they proceed not from a heart purified by faith, nor are done in the right manner, nor to a right end. So, anong ibig sabihin dito? Ang good works natin ay ng mga believers, bagamat magandang gumagawa sila ng good works, hindi yun ina-accept ng Diyos para sila ay maligtas. Kaya kung isipin nila, tinatanggap ba yun ng Diyos yung kanilang sakripisyo na tumutulong sila? Well, ang Panginoon, ina-expect silang gagawin yun, pero hindi sila nakakapagbigay kalwalatian sa Diyos dahil ginagawa nila yun para maligtas, para alam mo yun, sumikat, para yung puso nila may masama para silang intensyon. So, our good work must meet or conform to four criteria. It must have the right manner, it must be a thing which God commands, the right root, it must proceed from a heart purified by faith, the right manner, God's work must be done in God's way, and the right end, the glory of God must be its ultimate purpose. Though the unconverted are often said to do good things in Scripture, such splendid sins, or the Luther, are not truly good works or pleasing to God because they do not have the right root, the right manner, or the right end. Ano ang isang pilantropong unbeliever? Nagbigay siya ng pera. Hanggang ba ng Diyos yun? Hindi. Kasi sabi niya dyan, ang ni Luther, splendid sins yun. Kasi ang puso niya, kaya siya nagbigay, para iniisip niya, maliligtas siya. O kaya naman, tutuwa ang Diyos sa kanya. O kaya naman, para magpautang na loob
Tapos sa 2025, makikita niyo sila. Mga kampanya sila. Gagawa na naman ng mga mabubuti sa atin para makakuha ng boto. Ganyan ang politika. Ayun, tanggap ba ng Diyos yung good works na yun? Kahit gumawa sila ng mabuti sa atin? Hindi. Kaya tawag ni Luther, splendid sins ang mga bagay na yun. Now, Pastor, dapat pala mga believer gumawa na ng masama. Hindi pa tayo tapos. Issue. If such is the case, ang mga anak ko, ang believer, hindi ko na pala dapat turuan silang gumawa ng mabuti kasi hindi naman pala tanggap ng Diyos. Maganda yung sabi ng 1689 Confession. Sabi ng 1689 Confession na, the neglect of such is more sinful and displeasing to God. Kapag ang politiko hindi siya gumawa ng mabuti, mas displeasing yun sa Diyos. Pero kung gumawa siya ng mabuti, it doesn't mean na piplease na niya ang Diyos. Nakita po natin? So kayo po, may mga anak kayo. Tinuturuan niyo ba ng salita ng Diyos? Tinuturuan niyo po bang magkumilos bilang isang Kristiyano? Yung Christian virtues, tinuturuan niyo ba ang mga bagay na to? Well, eto po. Kung di niyo tinuturuan, meron kasi akong nakausap na nanay, sabi niya, pero po, hindi mo nag-aaral mo anak ko, hindi niyo sinasama sa church. Pastor, ano ko kasing pilitin yung anak ko? Kasi kung wala na naman sa puso, di ba? Ano kong sindi mo? Siyempre, mapapwersa lang siya. Kung gusto ko yung gamit sa puso, kung mapag-isipan niya, gamit sa puso yun talaga. Kung pipilitin ko, talaga mag-aaway mo kami. Yung nanay na yun, mananagot ng malakas sa Diyos, darating ang araw, sa magiging kahinan ng kanila. Kasi, ikaw na magulang ang binigay ng Diyos para maging authority sa anak mo. Pero hindi mo siya dinadala sa iglesia dahil wala sa kanyang puso ang iglesia. Lahat ng tao wala sa kanilang puso ang church. Kaya natuturuan mo sila. Kaya nga kapag hinayaan mo siya dahil, I'm talking about children na nasa jurisdiction pa natin. I don't care kung anong age. Kung nakatira yan sa'yo, may authority ka, napapuntay mo yan sa church pag Sunday kasi andyan siya ng custody mo. Kung ayaw na niya, lalabas siya dapat yung tahanan mo o kaya makukuha siya ng sarili niya, hindi siya hingi ng pera. Pero hanggat under siya ng custody mo, may pananagutan siya sa iyo at meron kang responsibilidad sa kanya, meron kang karapatan sa kanya. At yun yung mali ng maraming mga magulang. Hinihintay nila na galing sa puso. Kapag hindi mo ginawa yun, mas magkakasala ka sa Diyos kahit ayaw ng anak mo. Samuel Goldberg said, the confession concludes with the warning that the neglect of such splendid sins is even more sinful than not doing them at all. Children who are deterred from quarreling by fear of a spanking are not necessarily performing a good work, but they are certainly doing better than if they were deterred. Similarly, children should be taught to pray, even though they may lack a right spirit or converted heart, because for them to neglect to pray would be worse. We must not give up over requiring and teaching our children to do what is right because they lack a right spirit. But we must also not let them rest in a purely conformal conformity to God's will. Hindi pa siya Kristiyano, wala pa sa kanyang pananahan, hindi mo siya tuturuan turuan mo na siya manlahat kasi to neglect the splendid sins is more sinful, is more displeasing to God. So, sa ating mga Kristiyano, tanggap ng Diyos ang paggawa ng mabuti dahil may Kristo at ang paggawa ng mabuti sa atin, yan ang magiging basihan din ng Diyos sa mga rewards na ibibigay niya sa atin at doon natin mag-glorify ang Diyos. The more na makakakuha ng maraming rewards sa mata ng Diyos, nag-glorify ang Panginoon. Di ba? Gusto mo mas mag-glorify ang Panginoon? So sabi ng Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Huwag mo isipin kung ano yung pwedeng ma-discomfortable ka sa buhay mo. Unahin mo ang kingdom of God and His righteousness, maging matulungin ka, gumawa ka ng mabuti, lahat ng mga bagay na ito ay pagkakalog ka sa iyo. Ano yung sa Greek, yung word na distinction, will be yung word added, ay yung word na bonus.
So in other words, kung unahin mo ang salita ng Diyos ang kaharian niya, yung mga matatamasa mo sa buhay mo, bonus na lang yun. Ipagkakaloob ng Diyos. Yun. Sa Baptist Church doon sa New York, may isang Diakono na yumaman dahil sa pag-negosyo niya. Yung negosyo niya sabon. Yung sabon, naging very famous siya ng panahon na yun. Wala pang sikat na sabon sa Amerika. So sumikat siya na sumikat at naging pinagpala siya ng Diyos. To the point na kahit yung kaliit na sweldo niya, kinikita niya, sobrang dami na sa kanya, sobrang daming pera na. Ano na naging commitment niya? Faithful siya sa Baptist Church ngayon. Nagbibigay siya more than 10% ng kanyang income. Siya ay naging deacon. At kung naging deacon siya, ang daming na-bless. At to the point na lumaki naging empire ang kanyang soap business. At to the point na naging 90% ang binibigay niya. Na hindi ko sinasabi na ganito ang bigay natin. Sinasabi dito, itong tao ko kaya na yung mabuhay sa 10%. At ang tao ito, sa sobrang sikat niya, sobrang galing niya, ay talagang pinagpala ko siya ng pinagpala ng Diyos at nakagawa ko siya ng maraming kabutihan. Sayang ngayon? Hindi. Alam niyo ngayon, ang toothpaste na ginagamit ko yung Colgate, galing sa lalaki nito, si Deacon Colgate. Siya yung may-ari ng gumagawa sa mga Colgate Palmolive, ng Colgate Palmolive Company ngayon. Pero once na gumagamit ka ng Colgate, ang pinagmula niya ay isang Baptist sa Amerika na naging giver at siya rin ang nagpatayo ng Colgate University sa Amerika. Kung wala ang mga mabubuting tao nito, ang mga Kristiyano, walang orphanages, walang magiging medical mission, walang magiging mga hospital, walang magiging mga NGO. Hindi aksidente na ang headquarters ng Red Cross sa buong mundo ay nasa Geneva, Switzerland. Dahil si John Calvin ang nagpasimuno ng pananaw na dapat magkaroon ng organisasyon para mangalaga sa mga may sakit o sa paglilingkod sa mga sugatan at sa biging public system. Doon sa lugar nila, pinakita nila yung dahil nakita nila sa scripture ng Kristiyano, dapat tayo ay instrumento sa ikabubuti ng ating mga iglesia at lalo na sa ating mga kapwa. Kaya mga kapatid, sana umuwi tayo. Isa sa ipanalangin natin, Lord, baguhin mo at pabanguin mo ang testimony ko. Testimony ko saan? Sa aking nanay, sa aking bahay, sa aking magulang. Testimony ko saan? Sa aking trabaho. Hindi dapat ako makilala na ako yung masamang employee o mabubuting employer. Lord, ayusin mo rin yung aming testimony sa aking mga neighbors. Hindi ako yung magiging pinag-uusapan o problema. Ayusin mo rin yung testimony ko sa Facebook. Masyado yata naiinis yung mga tao na toxican sa aking mga pinag-uus. Dapat maging blessed tayo sa mga tao dahil ito ang dapat na kahihilan na natin lahat. Niligtas tayo ng Diyos para sa good works. Salamat sa Panginoon. Ay, manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa tatlong araw na pinagkaroon mo sa amin. Panginoon, marami kami napag-aralan sa lipi, sa aming fine-tune, sa aming limitasyon din ng tao for sure. Marami kami dito na hindi na-absorb. Panginoon, mula sa teacher hanggang sa aming mga tagapakinig. Pero Lord, ikaw ang Holis, ikaw yung banal na Espiritu na pwedeng paalala ang mga bagay nito. Salamat dahil tinawag mo kami mula sa putiklan ng kasalanan. Kami ay salot lang sa inyong harapan, sa lipunan natin, pero binago mo kami, niligtas mo kami ngayon. Nawa maging ehemplo kami ng kabutihan sa mga tao. Nang sa gayon, marami pa kami mag-imbita na makinig sa inyong salita, marami pa kami mag-influensyan sa mabuting pola. Salamat sa mga kapatid namin dito sa Ifugao. Salamat sa mga organizing committee, sa mga kapatid namin, nag-aasikaso sa amin. Purihin po ang iyong pangalan sa mga good works na ito na ginawa at nawa malwalhati po kayo sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo, pagpalain yung bawat miyembro at umaten dito, pagpalain nyo rin ang bawat churches na nire-represent
We give glory and honor